Magandang hapon sa inyong lahat. Muli ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lives Promotions. Kaakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabayan ng kaliwanagan ni Banda na Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay irespeto ang simbahan o gusaling sambahan at relihiyo Kristiyano. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesus Kristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Juan, Kabanata 2, talatang 13 hanggang 17. Ito po ang mensahe. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at namamalit ng salapi. Gumawa si Jesus ng isang panghagupit na lupit at pinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog ang mga salapi na mga namamalit at ipinagtoob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng mga alagad na sinabi ng kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na naglalagablag sa aking puso. Papatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 11, talatang 45 hanggang 47. Ito po ang mensahe. Pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa kanila, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa niyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw si Jesus ay nagturo sa loob ng templo, pinisikapan ng mga saserdote, ng mga eskriba, mga pangunahin ng bayan na siya ay ipapatay. Ngayon po ay ipapatuloy natin sa mga taga-Korinto, unang Korinto, Kabanata 12, talatang 12, talatang 27 hanggang 28. Ito po ang mensahe. Sapagkat si Jesus tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binuo ng iba't ibang bahagi, isa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego man, alipin man o malaya, ay binautismo sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. Kayo ang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa ay bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa iglesia na una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ng mga guro. Naglagay din siya ng gagawa ng mga kababalaghan, ng mga pagpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at nagsasalita sa iba't ibang wika. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Epeso, Kabanata 21 hanggang 22. Ito po ang mensahe. Sa pamamagitan niya ay nagkaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pag-isa sa Kanya, kayo may kasama niya magiging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lives Promotion. Sa ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at gayon din po ang banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon ang po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po rito sa tema na
irespeto ang simbahan o ang gusaling sambahan at relihiyong Kristiyano o ating relihiyon. Ngayon po ay nais ibabatid sa ating banal na Panginoon Diyos na ang kanyang bahay o ang simbahan na ay gagawing bahay dalanginan. So yan, bahay dalanginan. Doon tayo nagtitipon-tipon doon sa gusaling simbahan o sambahan. Doon tayo nagtitipon-tipon para sa sumamba, gawin yung mga mga ginagawa ng ating simbahan para sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. Doon tayo nagpupuri. So ngayon ay ito ay dapat nating respeto. Kagaya ng ginawa ng Panginoon Kristo ay parang nag-aalab na po yung kanyang damdamin sa pagmamalasakit sa bahay ng Panginoon Diyos o yung ang simbahan na ginagawang bahay dalanginan. So pinagtabuyan niya yung mga sumasalaula doong agayan noong mga nagtitinda roon, etc. ang ginagawang pananalaula ng simbahan. So itinaboy ng Panginoon Kristo para protektahan yung holiness noong simbahan o nagpapabanal ng simbahan ng Panginoon Diyos mula doon. Sapagkat hindi lamang gusali hindi lamang natin pinoprotektahan yung gusali para tayo doon nagtitipon, kundi ang simbahan mismo as in ang ito ay simbahan ay hindi lamang ito ay simbahan ng Panginoon Diyos at simbahan ng Panginoong Kristo. Sa ngayon na ating ginagawa bilang mananampalatayang Kristiyano. So ang simbahan ay ang Panginoong Kristo at tayo ay nakikiisa roon sa simbahan. So tayo ay isang katawan ni Kristo sa simbahan at meron tayong bahay dalanginan na ika nga yung tinatawag na bahay ng Panginoong Diyos Ama na doon tayo nagsumasamba. So ngayon, ito ngayon ay ibinigay sa Panginoon Kristo para siya ang mamahala sa atin. So ngayon ay ito ay nagiging bahay dalangin na natin at ito rin ay simbahan ng Panginoong Kristo. Tayo, naging tinubos na ng Panginoong Kristo, kaya ito ay simbahan as in ang Panginoong Kristo at tayo ay kaisa noon sa simbahan. At iba pa yung sinasabing bahay, bilang bahay dalangin yung mga gusali ba, pinapaging banal ng Panginoong Kristo sa kanyang paglilingkod sa Panginoon Diyos. At ito ay pinapaging banal ng ating banal na Panginoon Diyos bilang doon tayo naggaraos ng ating mga ginagawang orasyon, pagbibimisa, etc. ng ating pagpupuri sa ating banal na Panginoon Diyos, pananalangin, ika nga. Doon tayo nagtitipon. So kaya dapat yan ay ating inirespeto kagaya ng malasakit ni Panginoong Kristo na hindi ito dapat sinasalangula ng mga magnanakaw, ng mga nagtitinda, or whatsoever na gagawin na hindi naayon sa dapat gawin natin sa simbahan bilang pagtitipon sa pagsamba sa Panginoon Diyos, sa Panginoong Kristo. So yan. Kaya tayo ay magkaroon ng pagrespeto sa ating simbahan, lalong-lalo na tayo mga Kristiyano. At maging hindi man Kristiyano, ay dapat niyong irespeto ang mga simbahan o sambahan at gayon din, siyempre, yung mga relihiyon dahil ito ay pananampalataya sa Panginoon Diyos. So ngayon ay siyempre ito ay pinoprotektahan ng Panginoon Kristo ang simbahan at ang relihiyon, siyempre. Pinoprotektahan na, sabi nga ni Panginoon Kristo, hindi mananaig ang pintuan ng Hades sa simbahan na kanyang itatayo. Diba, o relihiyon na kanyang itatayo, hindi mananaig ang masama. Kaya hindi dapat sa ating relihiyon sa pag-iisa natin sa Panginoon Kristo ay hindi niya papanaigin ang masama. Kaya nga tayo pinagtanggol sa mga demonyo kaya sinugo siya para ipagtanggol tayo sa mga demonyo at ipapatawad ng Panginoon Diyos. So ngayon ay ang pagkakaisa natin sa relihiyon natin at mayroon tayong dalanginan ay pinoprotektan ito ng ating banal na Panginoon Diyos, siyempre ng banal na Panginoon Kristo. Mula doon sa practical na ginawa niya, lalong-lalo na ngayon na siya ganap na ang kanyang kapangyarihan para gawin yung mga bagay natin. Hindi lamang yun. Practicality ay siyempre, mayroong gobyerno na ginawa para yaan ay pumoprotekta sa mabuti. So particular na yung karapatan na yan na pumoprotektahan yung mga ganyang mga bagay at mga relihiyon siyempre na sila ay protektado, na sila ay mga kapanampalataya at maisa practical nila yan. So dapat yan ay kasama sa ginagawa ng gobyerno na protektahan yung mga relihiyon.
na partikular na ang pananampalataya natin sa Panginoon Diyos mula sa Panginoon sa Kristo. So yan, lalo din sa ating bansa. So ngayon ay kinakailangan na, kaya tayo mga Kristiyano, ay respeto natin ang ating Panginoon sa Kristo, ang ating simbahan, maging yung ating bahay talanginan. Hindi dapat ito sinasalaula o ginagawa ng hindi mabuti. At doon din sa ibang mga hindi pananampalataya, kayo may kaya na mananampalataya, at irespeto nyo yung mga ganyan bahay talanginan at ang mga pananampalatayang Kristiyano. Sa gayon, ay kayo ay maligtas at kayo ay makiisa at maligtas kayo sa kapahamakan, maligtas kayo sa mga demonyo, at magkaroon ng pag-asa sa kaligtasan spiritual. So, kaya kung kayo ay gagawa ng hindi maganda dyan, siyempre kayo ay in a practicality. So, siyempre, bawal ang pagsisira, kaya yung gobyerno, panggugulo, kaya yung gobyerno, siyempre, aaksyonan kayo, ang Panginoon sa Kristo, ang Panginoon Diyos ay gagawa ng mga bagay upang kayo ay hindi makapanalab ng simbahan. Siyempre, hindi papanigin ng Diyos ang masama sa pagpapalagan ng kanyang kaharian o mabuting balita mula dito sa simbahan na siyang nagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos at sa kanyang paghahari mula dyan sa simbahan, at gagawin ito sa ganap ng panahon na kanyang sa darating na pag-uupo. So kaya tayo, yung mga tao, ay yung simbahan ay maging ito ay ginagawang banal ng ating banal na Panginoon Diyos, ang ating, siyempre ang ating reliyong banal, at pinapapaging banal ng Panginoon Diyos yung ating bahay talanginan, kasi nga doon tayo nananalangin. Kaya dapat natin respeto. Never do anything which is maging yung mga hindi nananampalataya at maging yung mga may hate crime. So kayo ay makiisa doon sa interfaith unity para maunawaan nyo yung pagkakaroon ng simbahan, pagkakaroon ng reliyon, pananampalataya sa Diyos, kung mayroon na dyan wala, na yun yung tinitingnan na lalong-lalo na yung walang reliyon o walang pinaniniwalaan. So makiisa kayo at lalo na magabayan siyempre yung common good ng simbahan para siya ay mamahal sa pamahalaan, yung common good sa pamahalaan, mamahala ka ng fair for everyone of us para nasa practice yan. Kagaya ng pagkailan ng human rights at maging sa bawat lahat na kung di man kayo nananampalataya ay magabayan kayo sa mabuti kung paano tayo nagkakaisa in a common good na wala tayong dapat na diskusyon sa bawat isa. So, kaya muli, sana ay naliwanagan na naman kayo at nagabayan kayo ng mabuting balita para sa ating sa pananampalataya natin at mula dito sa ating pagrespeto sa simbahan at sa relihiyong Kristiyano. So yan, na tayo ay magkaroon ng pagrespeto. Siyempre, ang nire-respeto natin diyan ay siyempre ang Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, diyan sa simbahan at ang relihiyon, siyempre. At pangunahin na tayo mga kaisa doon sa simbahan na yan or sa ating Panginoon sa Kristo, pakikisa natin sa Panginoon sa Kristo. Dahil sinasabi nga, tayo isang katawan ng Panginoon sa Kristo sa simbahan, so nakikisa tayo ngayon. Isa niya tayo. Kung tayo ay mananampalataya at sa anuman ng ating gampanin sa simbahan, tagapanginin, pero tayong gawin ng Panginoon Diyos sa simbahan na apostol o ikaw ay pari, guro, yung gano'n, o ikaw ay tagapangasiwa niya. Marami gumagawa ng kababalagan. Bagamat may kanya-kanya tayo gampanin sa simbahan, tayong lahat kung isipin. Ngayon ay sana ay nagabayan na naman kayo ng mabuting balita at nabuklod kayo ng Panginoon sa Kristo sa mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos at ang Panginoon sa Kristo na yan, tayo ay magkaroon ng pagrespeto sa simbahan, sa relihiyong Kristiyano at kayo ay magkaroon ng kaligtasan lalo na kung kayo ay makikisa rito. Yan. Mula sa pagrespeto ay kayo ay makikisa sa simbahan at dadalangin sa ating banal na Panginoon Diyos at papasok ng simbahan upang dumalangin upang makiisa sa pananampalataya at hindi papasok ng simbahan para ito ay guluhin, para ito ay gawa ng hindi mabuti, kundi kayo ay pumasok ng simbahan para dumalangin sa Panginoon Diyos. Pumasok kayo ng simbahan para makiisa sa mga Kristiyano, sa relihiyong Kristiyano upang tayo ay makaisa sa pananampalataya at mabuklod tayo at
tayo maligtas. So yun, at yan, sana nabuo tayo ng Panginoon sa Kristo at kayo ay pakisa sa pananampalataya ng Kristiyano, magkaroon kayo ng kaligtasan spiritual yan. Hindi kayo mapahamak sa inyong gagawing mga pagyurak ng simbahan, mag-istruktura o ng simbahang o ng relihiyon ng Kristyanismo, simbahan ng Kristyanismo, sapagkat hindi papanaigin ng ating Panginoon sa Kristo ang maging impyerno ay o ano mangyari kasama sa itinatag niya o sa pagbubuklod niya ng sangkatauhan sa paghahari niya sa pananampalataya sa Panginoon. Isang nasa takdang panahon na pag-uupo. Nasa sa mga kamay niya ang kaligtasan nating lahat at proteksyon na binigay ng Panginoon Diyos sa Kanya para tayo ay magkaroon ng magandang pamumuhay at maging protektado sa mga kaya pangunahin niya mga bagay na yan para tayo ay hindi mapahamak sa ating buhay. At sana ay patuloy tayong gabayan ng ating Banal na Santa Maria, ng kanyang kaliwanagan, ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo, mula sa Banal na Santa Maria, sana tayo gabayan patuloy ng kaliwanagan sa ating pamabahagi ng mabuting balita, tayo ipag-aparisyonan ng Banal na Santa Maria, kaliwanagan niya, at maliwanagan kayong lahat sa ating pagbabahagi ng mabuting balita sa inyong mga tahanan, sa inyong mga lugar, dito sa bansang Pilipinas at sa buong mundo. At hindi lamang sa mga oras na ito, kundi sa panahong ito, tayo ay patuloy na gabayan ng kaliwanagan ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo, ng kanyang literal na milagro ng kaliwanagan, para tayo ay may kaya na patuloy sa pagtalima ng mabuting balita at maliwanagan tayo sa pagliliwanag sa atin ng mabuting balita. Gabayan din tayo ng literal na kaliwanagan ito, ng mga pagmimilagrong ito, para tayo ay patuloy na may kaya sa pananampalataya sa Panginoon. Hindi lamang yan sa gabay na yan, kundi maraming gabay ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos ang igabay sa atin sa iba't ibang mga bagay, lalo na tayo hihiling sa Kanya, para lalo na mula sa protection and blessings, para tayo ay patuloy na manampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. At yan ay pagpapala sa mga nanampalataya sa atin, hindi lamang sa atin, kundi parte na rin sa buong sa lahat ng mga tao sa sangkatauhan. Yan. At doon sa Interfaith Unity, sana patuloy na yung bawat mga relihiyon magkaisa, tayo ay mag-unawaan ng ating mga relihiyon at maiwasan natin yung hindi pagkakaunawaan na uwi sa sigalutan, mainit ang mga pagtatalo hanggang sa uwi sa karahasan, ligmaan, ay maiwasan natin yung kung tayo ay nag-uunawaan sa Interfaith Unity. At tayo ay bagkos ay nakagagabay tayo sa pagmamahalan, pagkakaisa, pagtutulungan, lalong-lalo na sa common good, para hindi nagkakaroon ng problema sa ating lipunan mula sa ating mga iba't ibang mga relihiyon at magabayan natin ang bawat mga pamilya, community, iba't ibang mga lahi, iba't ibang mga organisasyon, iba't ibang mga paniniwala, para tayo ay hindi nagkakaroon ng mga kaguluhan at mga iba't ibang mga inequality na nangyayari na gagabayan natin ang common good ng mga kapamahalaan. Aside from that, ay doon sa CBCP Vatican Church, patuloy po kayong maliwanagan ni Banal na Santa Maria at patuloy niyong pagbuklori ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon, yung Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa ating munting kakayanan, patuloy tayong maasa ng gabay ng pagmimilagro ng Panginoon Diyos sa atin mula sa kaliwanagan at iba't ibang pagmimilagro gabay sa atin sa pagbabahagi ng mabuting balita, lalong-lalo na sa paggabay natin sa kapamahalaan o mga kapamahalaan mula sa bansang Pilipinas para ito'y mamahala ng mabuti sa gabay ng tayo gabayan at ng kaliwanagan ng Panginoon sa ibang pagmimilagro o kapangyarihan sa ating pamamahagi ng mabuting balita o paggabay ng mabuting balita sa mga kapamahalaan para ito'y mamahala ng mabuting matuwid, tugunin nila yung kanilang mga tugunin nila yung kanilang mabuting pamamahala, lalo na karapatang ng tao. Kaya yung mga pamahalaan, kayo ay maliwanagan ng mabuting balita ng Banal na Santa Maria at mamahala kayo ng mabuting matuwid. Tugunin yung karapatang ng tao, patas ng hustisya. Sa gayon, yung inyong mamamayan ay makapamumuhay ng maunlad, mapayapa, ayon sa karapatan. Higit sa lahat, makakapanampalataya sila na sa ating Banal na Panginoon Diyos, Banal na Panginoon sa Kristo, at magkaroon ng kagaanan sa kaligtasan
spiritual. Yan. Muli, sana ay patuloy tayong pagpalay, protektahan ng Panginoon Diyos at mula dito sa bansang ito, bawat isa at ang buong mundo at tayo ay sama-samang mamuhay ayon sa mabuting balita. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.